Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Ngayon po naman ay pinagdiriwang natin ang kapiyastahan ng Holy Family. Alam po niyo, tuwing Pasko ay we experience the reunion of all the members of our families. Sinisika po natin na sana ang miyembro ng pamilya ay magkasama-sama at least sa Pasko. Pero dahil lang nga po sa pandemyang ito at sa sitwasyon po natin, siguro po hindi tayo masyadong nagkasama-sama. Pero darating din po yung panahon na tayo magkakasama-sama. Nung Pasko po, ay nakapokus tayo kay Baby Jesus. Ngayon pong Holy Family, nadagdagan na tayo ngayon na nakapokus kay Mama Mary, kay Saint Joseph, at saka kay Jesus. Kaya ano po ang ibinibigay sa atin ng katotohanan ng kapiyastahan ng Holy Family? Ang katotohanan po na Jesus became part of human family. Jesus became part of human history na siya po ay naging kabahagi ng isang pamilya. Jesus, Maria, at Jose. Pero paano po ba natin ilalarawan ang kanilang pamilya? We can describe their family as marriage in crisis at the outset. Bilhin mo naman na sa simula pa lamang ay nakita natin na si Mama Mary buntis na. Ay alam naman natin kapag nabuntis ang babaeng walang kasal, ay babatuin hanggang mamatay. Problema. Pangalawa, wala silang bahay. Wala silang matuluyan. Kaya nga, housing problem. Kaya nga, ang nagpatira lang sa kanya at nag-welcome sa kanila ay yung sabsaban. Pangatlo, meron din silang security problem. Hinahabol sila ni Herodes at papatayin. And added to that, meron silang mga occasional problems like misunderstanding, katulad na nangyari sa Jerusalem Temple na hinanap si Jesus. Maaring yung mga karamdaman, siguro may mga iba ring mga sakit ng unang panahon. O kaya naman yung minsan yung hataw ni San Jose, maaring kulang din sa productivity ang kanyang trabaho. Ano ba't ang banal na pamilya ay nakaranas din ng mga problema? Pero ang kaibahan lang po mga kapatid, they center their lives on the Word of God. Pangalawa, they obey the Lord in faith. Kaya naman, kaibang-kaiba. Isang amang mapagmahal, isang inang mapagsakripisyo, isang anak na masunurin. Siguro yun po ang kanilang lakas na masasabi ng banal na pamilya. Pero tingnan natin ang banal na ebanghelyo, ang presentation of the Lord. Dalawa po kasing double purification po yung nangyari. Una po, the purification of the mother. Sapagkat ang isa pong ina na nagsilang ay considered ritually unclean. So after 40 days, they are required to undergo a ritual purification in the temple. At yun po ang ginawa nila para luminis ang mahal na birhen. Pangalawa, ay yung purification of the son. Every first-born male, animal or human, is considered consecrated to the Lord. It is belong to the Lord. Kaya naman, the first-born male must be consecrated to the Lord. At yun po ang ginawa ng mag-asawa. They offered a pair of turtle doves at inialay nila para sa paglilinis ng nanay at paglilinis ng anak. Kaya naman nakilala rin po natin ang dalawang tao, si Simeon at si Ana. Tinuruan po tayo ni Simeon na maging bukas sa pagdating ng Panginoon. He waited for the coming of the Lord and he was rewarded to see Jesus. At gayon din po si Ana, the faithful one, who is permanently encamped in the temple, praising and glorifying and thanking the Lord. At palagay ko, tinuturuan din po tayo ni Ana na tayo po'y maging matyaga sa ating pananalangin. 84 years old na tinugon ang kanyang panalangin, pero siya po'y nagsikap, nagtyaga, naghintay at pinagpala. Kaya naman, tayo rin po kaya ay katulad ni Simeon na handa na rin kaya tayo sa pagdating ng Panginoon. Tinuturuan tayo ngayon na maghanda sa pagdating ng ating Panginoon. Are we ready for the coming of the Lord? May the Holy Family bless us so that we can be like them, always obedient to God's will. Amen and amen.